Magandang gabi po mga kapatid. Muli tayo po ay nagpupurit nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat magkakasama ulit tayo ngayon pong gabi. Patuloy tayo nagpupuri sa Panginoon sapagkat hindi po natin pwedeng maikaila ang kanya pong katapatan, ang kanya pong pagtugon sa atin pong mga panalangin sa bawat araw po ng buhay natin. Salamat sa Diyos sa pagkakaloob niya sa atin ng maayos na kalusugan, malakas na pangangatawan, at pagtugon po sa atin po mga pangailangan sa bawat araw. Salamat sa Panginoon sapagkat magkakasama tayo ngayong gabi para ating purihin, pasalamatan ng Diyos, pag-aralan ng kanyang salita, at ipanalangin po ang mga kahilingan ng bawat isa. Kaya sa atin pong pagpapatuloy, atin na pong buksan ang atin pong mga Bibles sa John chapter 17 verse 15. John 17:15. Ang sabi po dito, "My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita, tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito na inyo pong ibinigay sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa inyong mga anak na naglaan ng oras para kami po ay magkasama-sama ngayong gabi upang purihin ka sa pamamagitan ng awitin, pag-aralan yung salita at magpanalanginan. Sa pag-aaral namin ngayong gabi, muli Panginoon, kami inyo pong kausapin, ipakita mo ang kalooban mo at bigyan kami ng kalakasan para ito po ay maganap sa amin pong buhay. Tulungan mo ang inyong lingkod na may bahagi niya ito ng maayos, maliwanag at may kapangyarihan. Sapagkat lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong mga Pilipino ay hindi lamang po kilala sa ibang bansa na pinagmumulan o pinanggagalingan ng mga manggagawa. Ano po? Kung tayo po ay pupunta sa kahit anumang bansa sa mundong ito, ay makakakita po tayo ng mga Pilipino at kahit anong trabaho po ay atin pong pinapasok, lalo na pag tayo po ay napapunta sa ibang bansa. At ang isa pa po na kilala tayong mga Pilipino sa ibang bansa ay sa larangan ng pag-awit. Ano po? Marami po ang bibilib na ibang lahi sa atin, no? Sapagkat tayo naman ay hindi ganun katangkaran, at kung makikita po natin yung iba-ibang mga singing reality shows, no po, sa buong mundo, makikita natin doon na laging may kasaling Pilipino. At yun nga po, hindi tayo katangkaran, pero namamangha sila sa vocal range natin, ano? Ang taas ng boses at ang haba ng hininga, ano po, sa pag-awit. At alam po ninyo, every time na nag-uusapan ito pong mga awitin nating mga Pilipino, noon pong 1981 ay may kinumpos ito pong si Ryan Cayabyab, na nung ito po ay aking napakinggan, ako po ay naintriga at saka natawa. Ano po, sapagkat ang title ng awiting yun ay Limang Dipang Tao. Okay? So, marahil ang ilan sa atin ay narinig na rin yun. Ang kwento ng awiting ito ay tungkol po sa isang misis na nakasakay siya sa jeep, no, galing Avenida, at nakakita siya ng 5 dipang tao na nag-uunahan, nagsisiksikan at nagtutulakan para makasakay sa jeep, na kalimitan po yan ang makikita natin dito sa atin pong bansa. Di po ba? At habang tinitingnan niya itong 5 dipang mga taong ito na nag-uunahan, nakita niya yung kanyang asawa na may kasamang ibang babae. So, dahil sa selos ng misis na ito, siya agad ay pumara at bumaba at hinabol yung kanyang asawa, no, na may kasamang babae. At sa kanyang paghabol, nung malapit na niyang abutan, siya ay nadapa. Ano po? Siya ay parang nahulog sa kanal. At napansin siya nung lalaki, ano po, na kanyang hinahabol. Kaya siya ay nilapitan ng lalaki at siya ay tinulungan. Nung nagtama ang kanilang paningin, na-realize niya na hindi pala yun ang kanyang asawa, no po, at ibang tao pala yun. Kaya sisigsisi siya dun sa kanyang maling akala na yun, sapagkat dapat ay nakarating na siya doon sa kanyang pupuntahan, pero dahil nga sa maling akala, no, siya ay pumara agad, no, para habulin yung akala niya ay asawa niya na may kasamang iba, pero hindi pala. No, kaya this time, no, siya ay kasama doon sa 5 dipang tao na nag-uunahan, nagsisiksikan at nagtutulakan para makasakay sa jeep, at siya ay hinayang na hinayang. Kung ako po magbibigay ng title sa kantang yun ay, ang title na ibibigay ko ay Maling Akala.
At alam niyo po mga kapatid, marahil ay mag-agree kayo sa akin. Sapagkat ganito rin po ang aking akala nung ako po ay naging Kristiyano. Nung tinanggap ko po si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Meron po tayong maling akala. Na ang akala po natin, pag si Kristo po ay nasa buhay na natin, mawawala na ang problema, no po, lahat ay magiging madali na, magaan na, no? At yun nga po, may naririnig tayo sa TV noon. Hindi ko alam kung bakit wala na siya sa TV ngayon at yung grupo nila, no, ay wala na. Marahil ay na-realize nila na meron din silang maling akala sa pagiging Kristiyano sapagkat ang pinapangaral po ng grupo na yon, ng pastor na yon, ay lahat ng problema mo ay mawawala basta't nasa iyo ang Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ngayong gabi, bali-balig ka rin po man natin ang Biblia. Wala po tayong mababasa na pagka tayo po yung naging Kristiyano, no, hindi na po tayo magkakaproblema, no? Lahat ng ipanalangin natin, no, ay sasagutin ng yes ng Panginoon, no? Magiging magaan na ang ating pong buhay. At yan po ang makikita natin sa pag-aaralan natin ngayon pong gabing ito. Itatama po ng ating pag-aaralan yung ating pong maling akala. Kung halimbawang ngayong gabi ay ganun pa rin ang ating paniniwala. Tayo po ay nasa John chapter 17 pa rin. Nung last week, ang pinag-aralan po natin ay ang John chapter 17, verse 1, na kung saan pinanalangin ng Panginoon ng kanyang sarili. Ngayon naman po ay makikita po natin yung sunod niyang ipinanalangin after na may panalangin niya ang kanya pong sarili. At yan po ang pamagat ng ating pong pag-aaralan ngayong gabi. Jesus prayed for His disciples. Jesus prayed for His disciples. Ipinanalangin ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga tagasunod. At sa gabing ito mga kapatid, kung tayo ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo, if we are Christ's disciples, ang panalangin ito ay applicable din po sa atin. At kung babalikan natin ang verse 15 ng chapter 17, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. So ang prayer ng Panginoong Hesukristo dito sa kanyang mga tagasunod, no, ay wag muna silang kunin sa mundong ito. Sa halip, sila ay protektahan ng Diyos Ama sa kasamaan. Kung mapapansin natin dito, ang sabi niya, that you protect them from the evil one. Hindi pinag-pray dito ng Panginoon na remove the evil one from them. Okay? Kundi protektahan mo sila. Kumbaga, aatakihin pa rin sila, no, ng evil one, ng mga masasama, no, ng diablo, aatakihin pa rin sila. Pero ang sabi ng Panginoon, protektahan mo sila. No? You cover them. Okay? So, ngayon pong gabi, bakit kaya ganito ang prayer ng Panginoon? Kung titingnan pa po natin ang sinabi ng Panginoon dito sa John chapter 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Pansinin po natin yung salitang in this world you will have trouble. No? So sa mundong ito, makakaranas kayo ng maraming kaguluhan. At kung ang paniniwala nga natin mga kapatid, once na si Christ ay nasa atin, ay mawawala ng mga kaguluhang yun, no po, madidisappoint tayo, no? Magdududa tayo, maiisip natin na nagsisinungaling ang Panginoong Hesukristo. At dahil sa maraming mga tao ang naniniwala, doon sa mga nangangaral na yun, na gagaan ang buhay mo, no? Yayaman ka, no? Pagka nasa iyo si Kristo, na-realize nila at na-disappoint sila, no? Sapagkat hindi pala totoo yun. Kaya, maraming mga tao sa kapanahon na natin ang ayaw nang makinig, no, sa mabuting balita. Pero ang gusto ko pong makita natin ngayon, totoo po na sinabi ng Panginoon, no, lalo na sa John chapter 10 verse 10, that the Lord will give us abundant life. Pero yung abundant life na yon ay hindi ayon sa standard ng mundong ito, kundi ayon po yun sa standard, no, at panuntunan ng ating pong Panginoon. Gaya ng napag-aralan natin last week, simula chapter 13,
hanggang sa mga sumusunod na chapters, ito po yung huling gabi ng Panginoon bago siya mamatay. At ang mga salitang ito na mababasa natin from the Lord Jesus Christ ay yung huli niyang mga habilin. At ito po ang nakita natin na napakahabang prayer niya na recorded dito po sa Book of John. At yun nga po, nakita natin last week yung prayer niya para sa kanyang sarili at ngayon po yung panalangin niya sa kanyang mga tagasunod, no? Na bagamat sinabi ng Panginoong Jesucristo na maraming troubles, no? Maraming pagsubok, kaguluhan na mararanasan ka sa mundong ito. Pero ang prayer niya sa Diyos Ama ay, huwag niyo munang alsin itong mga tagasunod ko dito sa mundo na magulong ito. No? Parang ano, no? Kung tayo ang tagasunod ng Panginoong Jesucristo, parang, bakit? Kaya nga kami sumunod sa iyo para iiwas mo kami sa mga gulong ito. Yan po ang laging nasa isip ng mga apostles noon, ng mga disciples noon, na iniintay nila na maghari ang Panginoong Jesucristo, talunin niya itong Roman government na ito at ibalik ang kapangyarihan, ang kapayapaan sa Israel. Pero ito po ang kanyang ipinanalangin, no? Ang sabi niya, my prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. Meron pong tatlong dahilan na makikita tayo dito sa prayer na ito ng Panginoon. Bakit ito ang kanyang prayer? No? Na wag agad silang tanggalin sa magulong mundong ito, sa halip ay protektahan sila ng Panginoon. At yan din pong tatlong dahilan na yan ang makikita natin ngayong gabing ito. Kung bakit hanggang ngayon, sa kabila ng kaguluhan ng mundong ito, na andito pa rin tayo. No? Ngunit, may kaaliwan tayo na makukuha na ang Panginoon, pinanalangin niya ang protection natin. Okay, so ang una na makikita po natin dito sa John chapter 17 verse 15, na dahilan bakit ito ang prayer ng Panginoon sa mga tagasunod niya. Una, because we are appointed for a mission. No? We are appointed for a mission. Tayo po ay pinili para sa isang gawain. Okay? Ngayon, kung aalisin agad tayo, hindi natin magagawa yung gawain ng Panginoon na tayo lamang ang pwedeng gumanap. Di po ba? Gaya po ng napag-aralan natin noon, kung tutusin, kayang gawin ng Panginoon lahat. No? Or pwedeng iutos niya sa mga angels itong gawain ito. Pero sa atin niya iniutos upang ma-experience natin, no? Kung gaano kabuti, kung gaano mapagmahal, kung gaano kabanal ang atin pong Panginoon. Ano ba ang mission natin? No? So, kung titingnan natin sa Acts chapter 1 verse 8, no? Nung siya po ay nabuhay na maguli at bago siya umakyat sa langit, ang sabi niya, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. You will be my witnesses. So, lahat po ng mga tagasunod ni Kristo, no, sila po ay magiging saksi. Sila ang maghahayag kung ano at sino ang Panginoong Hesukristo sa buhay po nila. At ano ang pwedeng magawa ng Panginoong Hesukristo sa buhay ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Kanya. So, yun po ang mission, no, na kung saan ay pinili itong mga disciples na ito. At yun din po, mga kapatid, ang mission na dapat nating gawin, kaya tayo pinili ng Panginoon. Para tayo maging saksi. Para ipaalam natin sa kanila ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, paano binago ng Panginoon ang buhay natin, at bakit tayo pupunta sa langit. At paano magkakaroon tayo ng kasiguruhan na pagka tayo kinuha ng Panginoon, tayo ay pupunta sa langit. Gaya ng atin pong napag-aralan last week, no po, ang pagiging saksi ay hindi lamang sa pamagitan ng pagsasalita natin kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon, kundi na ayon din, no, ito sa paraan ng ating pamumuhay. No? Dapat ang pinapamuhay po natin ay katulad din ng ating mga sinasabi. Sapagkat ayon nga sa isang kasabihan, actions speak louder than words. Okay? So, nakikita ba ng ating pong mga kakilala, mga kapatiran,
na talagang tayo po ay tagasunod ng Panginoong Hesukristo, na ang buhay po natin ay binago niya. Ang pangalawa na makikita natin na mission natin, ang sabi sa Matthew chapter 5:13-16, "You are the salt of the earth, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven." So, ang ating misyon, tayo po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. No? Alam natin ang asin, preservative, seasoning, okay? So, pampalasa at pangtanggal ng kabulukan. So, mga kapatid, sa komunidad kung saan naroon tayo, no? Sa trabaho, sa school, nakikita ba nila yung liwanag at yung atin pong pagiging asin? Yung atin po bang presensya ay nagbibigay sa kanila ng pag-asa, no? Nagbibigay po sa kanila ng direksyon, no? Nagbabalik sa kanila sa Panginoon. Or na-i-stumble sila, nadi-disappoint sila, sapagkat magkaiba yung sinasabi natin at yung atin pong ginagawa. Mga kapatid, ito ang ating misyon, no? Hindi lamang tayo para maging saksi, kundi tayo rin po ay maging asin at ilaw ng sanlibutan ito. At ang panghuli na gusto ko pong makita natin na mission natin, no, na kung saan ay pinili tayo ng Panginoon para gampanan ito, ay makikita po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. Ang sabi dito, "All this is from God who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation." Okay? So, ang sabi dito, ang Panginoon, naging maayos ang ating kaugnayan. Nagkaroon tayo ng reconciliation dahil sa Panginoon. Kaya tayo, ang gawain natin sa mundong ito ay hikayatin ang mga tao na makipagkasundo din sa Panginoon, makipagkasundo rin sa isa't isa. Ang ating role po sa community na kung nasaan tayo ay magbuo, hindi magwasak. Ang role po natin sa lugar na kung nasaan tayo ay maging bahagi ng solusyon, hindi maging bahagi ng problema. Sapagkat ang gusto ng Panginoon, no, na ang lahat ng tao ayon sa 2 Peter ay bumalik sa Panginoon, magsisi sa kanilang mga kasalanan. Okay, nabanggit na po natin yan last week. Pero bakit po tayo pinanalangin ng Panginoon na manatili dito sa lupa sa kabila ng napakagulo ng mundong ito? Napakaraming problema because we are appointed for a mission. Ngayong gabi mga kapatid, ginagawa mo ba ang iyong misyon? Tandaan po natin, ang Panginoong Hesukristo ay nasa atin, binigay niya tayo ng katalinuhan at kakayahan para atin pong maganap ang misyon na ito. Hindi po aksidente na yan ang iyong tinapos, no? At dyan ka nagtatrabaho kung nasaan ka ngayon. Hindi aksidente na naandito tayo sa Metro Manila, hindi aksidente na dyan tayo nag-aaral, no? Hindi po aksidente na ito ang mga taong ito ang nakakasalamuhan natin everyday. May dahilan po kung bakit tayo nilagay dyan. May dahilan kung bakit tayo binigyan ng kakayahan na meron tayo ngayon. At yun po ay para gawin natin ang ating misyon. Yun po ay hikayatin ang lahat ng mga tao na bumalik sa Panginoon. Kaya mga kapatid, sa biyaya ng Diyos, nawa ang buhay po natin ay maging saksi, maging ilaw at asin, at maging instrumento ng pakikipagkasundo. Okay, yun po ang una. Ang pangalawa, hindi lamang we are appointed for a mission, but we are assured of protection. No? Tayo po ay may kasigurahan na tayo po ay poprotektahan sa gitna ng magulong mundong ito. Kung babalikan natin itong John 17, verse 15, ang sabi niya, "My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one." Okay? Tayo po ay poprotektahan ng Panginoon
sa masamang tao. Ano po ang ibig sabihin ng protection na ito? Kasi kung titingnan natin yung mga mananampalataya at yung mga tagasunod ng Panginoon, yung mga apostol niya, parang hindi naman sila prinotektahan ng Panginoon. No? Nasaktan sila, lalo na pagka binasa po natin kung ano nangyari kay Apostol Pablo. Yun ba ang proteksyon? Muntik na siyang mamatay, muntik na siyang malunod, no? Ilang beses siyang pinalo. No? Ang protection po na tinutukoy dito ay protection from the evil one. Hindi ka na maaagaw ng dyablo. No? Hindi ka na maaagaw, masasaktan, masisira, no? ng masasamang tao. Hindi ka na nila maiimpluwensyahan, no? Na pagdudahan mo ang Panginoon at suwayin mo siya. Kumbaga, hindi nila kayang sirain yung iyong puso. Okay? Yun ang pinag-pray ng Panginoon, na protektahan yung ating puso, no? Yung ating espiritu. Na kahit ano pong mangyari sa buhay natin, tuloy pa rin po tayo sa paglilingkod. Katulad ng naranasan ng mga apostol, ng mga mananampalataya noong unang panahon. Ang sabi po sa John chapter 10, verse 28 and 29, madalas po natin itong binabasa at pinangahawakan pagdating po sa tinatawag nating eternal security. Sabi diyan, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Verse 29, my Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Okay? So, dito po sa talatang ito, ang Panginoong Jesucristo at ang Diyos Ama ang nakahawak sa atin. At ang sabi dito, pagka nakahawak daw ang Panginoong Jesus at ang Diyos Ama, walang sino man ang makakaagaw sa atin. At ito po ang lagi kong sunod na talata na binabanggit at binabasa every time na pinag-uusapan natin ang eternal security. Ano po? Hindi lamang ang Diyos Ama at Diyos Anak ang nakahawak sa atin. Ang sabi sa Ephesians chapter 1 verse 13, and you also were included in Christ when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, having believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit. Okay, tayo daw po ay sinelyuhan, tayo ay minarkahan ng banal na Espiritu. So, ang ibig sabihin, yung Holy Trinity po, no, ang nagpuprotekta sa atin. Kaya, sino ang makakaagaw? Sino ang makakasira sa atin? In fact, sa gabing ito, mga kapatid, kung ang isang Kristiyano ay nag-backslide, no, or tumalikod sa Panginoon, no, kung totoo siyang Kristiyano, darating ang panahon siya ay babalik ulit. No? Bakit po? Sapagkat ang banal na Espiritu ay patuloy at patuloy na uusigin siya sa mga pagkakamali na kanyang ginagawa hanggang sa siya ay bumalik ulit sa Panginoon. Sapagkat yun ang goal talaga ng Panginoon sa lahat. No? Mga mananampalataya man or hindi, ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay manumbalik sa Kanya. At sa lahat ng tumanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas, we are protected. No? Pinanalangin na ng Panginoong Jesucristo na tayo po ay manatili at hindi po tayo masira. Masira man ng tao ang ating physical na katawan, pero ang ating pong espiritu, no, ang ating kaluluwa, no, protektado ito ng Panginoon, tayo po ay makakasama niya magpakailanman. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, kung may mga pagsubok or napakatindi na mga pagsubok na atin pong nararanasan sa oras na ito, at kung inyo pong mapapansin, pag napagtagumpayan natin isang pagsubok, meron na naman, no? At sometimes, mas matindi pa, no? Pero kung patuloy po tayo magtitiwala sa Panginoon, susunod sa Kanyang salita, mapapagtagumpayan po din natin yun. Bakit po? Sapagkat 2,000 years ago, bago po mamatay ang Panginoong Jesucristo, He prayed for our protection. That God will protect us from the evil one. So, hindi na po tayo kayang angkinin at agawin ng dyablo sa atin pong Panginoon. Sapagkat ang Panginoon, nung tayo po'y iniligtas niya, no, yun po ay secured for eternity. Okay po? Kaya nawa ito po ay magbigay sa atin ng kaaliwan
no, at inspirasyon na sa kabila ng pagsubok na nararanasan natin, patuloy po tayo, no, na magtitiwala at susunod at maglilingkod sa ating pong Panginoon. So yun po ang pangalawa na makikita natin na dahilan bakit pinanalangin ng Panginoon ang kanyang mga disciples, ang kanyang mga tagasunod. Una, because we are appointed for a mission. Second, we are assured of protection. And then third, we are accompanied to completion. We are accompanied to completion. Kung babalikan natin itong panalangin ng Panginoong Kristo dito sa second part, but that you protect them from the evil one. Okay? You protect them from the evil one. Ang ibig pong sabihin ng talatang ito, protektahan mo sila habang naandyan ang kasamaan. Okay? Hanggang kailan ba matatapos ang kasamaan sa buhay po natin? No? Dalawa lang. Una, pagka tayo namatay na. Pangalawa, pag bumalik na ang Panginoong Hesukristo. Ano po ang ibig pong sabihin? Nung pinanalangin po ito ng Panginoong Hesukristo sa mga tagasunod niya, ang ibig sabihin, from that day na tayo po ay tumanggap sa Kanya, hanggang sa tayo ay kunin na ni Lord or bumalik ang Panginoong Hesukristo, poprotektahan tayo ng Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang matapos natin yung mission natin. Okay? Hanggang makumpleto natin lahat ng pinapagawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi ang sabi niya nga, kung babalikan natin itong John chapter 16 verse 33, ang sabi sa second part, in this world you will have trouble. Okay? Sa mundong ito, mararanasan nyo ang maraming kaguluhan. Pero ang sabi niya, huwag kayong mabahala, huwag kayong ma-discourage because I have overcome the world. Mga kapatid, ngayong gabi, ito po ang gusto kong matanim sa puso po natin. Sa pagharap po natin sa napakaraming problema sa buhay na ito, marahil yung iba nating mga inaasahan na tutulong at sasama sa atin ay wala. Marahil yung mga inaasahan natin na magtatanggol sa atin, no, makikipaglaban para sa atin, magpuprotekta sa atin, ay wala. Or maybe yung mga taong inaasahan natin na hindi mananakit, yun pa ang mananakit sa atin. Pero ang kahulugan po, mga kapatid, ng panalangin ito ng Panginoong Kristo, tayo po ay sasamahan ng Panginoon, poprotektahan ng Panginoon hanggang sa huli. Okay? Hanggang sa matapos natin ang gawain na pinagkaloob sa atin, na ibinigay sa atin ng Panginoon. At napakaganda ng talata na kanyang ibinigay sa pamagitan po ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57. Dahil nabuhay na mag-uli ang Panginoong Kristo, ang sabi niya dito, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. No? Salamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng tagumpay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Kaya kung nasa puso po natin, nasa buhay natin ang Panginoong Kristo, may kasiguruhan tayo, mga kapatid, no po, na tayo po ay magtatagumpay kung lagi po tayo nasusunod sa atin pong Panginoon. Ang pangatlong dahilan kung bakit po pinanalangin ito ng Panginoong Kristo sa mga tagasunod niya, sapagkat gusto niyang ipaalam sa atin. No? Gusto niyang ipaalam sa mga apostol at lahat ng mga mananampalataya during that time that the Lord will accompany us to completion. No? Sasamahan tayo ng Panginoon hanggang matapos natin yung ating gawain. At yan nga po ang pangako niya, no po, sa Matthew chapter 28 verse 20. And surely I am with you always to the very end of the age. Ang sabi niya, I am with you, hindi I will be. Hindi sinabing I was with you, kundi I am with you. Ang ibig sabihin po noon, lagi akong naandyan. No? At hindi lamang during this time, pinangako ito ng Panginoon. Kahit pa nung Old Testament times pa, laging pangako niya sa lahat ng mga propeta, lahat ng mga hari na sumasampalataya sa Kanya, I will be with you, I will fight for you. No? You will be successful. You will be prosperous. No? Basta sumunod ka lang
sa aking mga utos. You will be protected, no? And you will accomplish His purpose. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, gusto ng Panginoon na matapos natin ang gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya niya tayo pinag-pray. No? Pinag-pray niya tayong lahat ng mga sumusunod sa Panginoon. No? Dahil meron tayong misyon na dapat gawin para i-assure tayo, no, na tayo ipoprotektahan ng Panginoon at para ipaalam sa atin, no, na kasama natin ang Panginoon hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan. Kung ang maraming mga tao na inaasahan natin, iniwanan na tayo, kung inaakala mo na nag-iisa ka ngayong gabi sa pagharap sa mga pagsubok, nagkakamali ka. Kasama mo ang Panginoon. Nawa mga kapatid, sa gabing ito, mas tumibay ang atin pong pagtitiwala sa ating Panginoon dahil kasama natin siya para tapusin ang gawain na binigay niya sa bawat isa sa atin. Kaya mga kapatid, matatapos natin ang ating misyon sa mundong ito sa biyaya ng ating pong Panginoon. Tayo po'y manalangin. Salamat Panginoon sa inyong mensahe sa bawat isa sa amin ngayong gabi. Hindi ko po alam kung may ilan sa amin ang nagdududa, nadi-discourage na, gustong tumigil na, or may iba nang gustong gawin maliban sa kalooban mo. Panginoon, dalahin ko po nawa ang panalangin ito ng Panginoong Jesucristo ay maging makapangyarihan, magkaroon ng impact sa amin, Panginoon, lalo na sa aming paglilingkod. Nawa sa mga nadi-discourage na sa oras na ito, ito'y magbigay ng encouragement, magbigay ng katatagan at kasiguruhan na ang mga nangyayari sa amin na mga pagsubok ay hindi para sirain kami, ay hindi para ipaalam sa amin na nagkamali ka. Kundi ito, Panginoon, ay kalooban mo para mas maging matatag kami at para malaman namin at maranasan namin ang inyong kapangyarihan. Kaya salamat po, Lord, sa salitang ito. Salamat sa bawat isa. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon at magandang gabi po sa bawat isa.